Magandang araw mga lakbayers! Welcome sa Session 1 ng Lakbay Misa, ang Biblia at ang Misa. Napaka-exciting nitong pag-aaral na ito at ikinagagalak namin na makasama kayo dito sa gagawin nating Bible course. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Upang maging maayos at maging mabunga ang ating pag-aaral, ay sisimulan natin sa isang awit panalangin. Pamilyar po itong awit na ito dahil ito ay ginagamit sa banal na misa. Isang pagkain, isang katawan. Ito ay panalangin na tayo ay tipunin ng Diyos na katulad ng butil ng trigo na ginawang tinapay na naging Eucharistia. Panalangin na maunawaan natin ang ating pinagdiriwang at katulad ng ating tinanggap ay maging pagpapala tayo sa ating bayan. Ito na po ang gagamitin nating pambungad na awit panalangin sa bawat session ng Lakbay Misa. Kaya inaanyayahan ko po ang mga nasa hybrid parishes, magsitayo po tayo. Yung pong mga nasa bahay, maari pong manatiling nakaupo. At simulan natin ang ating awit panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami nawa'y matipon din at maging bayan mong giling. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y napupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y napupugay. Katulad ng mga ubas na pinigat ng hipalag, sino man uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami ay maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyan. Iisang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y napupugay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa kailanman. Amen.
Panginoong Hesus, Hari ng awa, kami nagtitiwala sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po tayong lahat. Yun pong nating narinig na awit ay karaniwang ginagamit sa misa at yun namang background video na kasabay nung ating prayer song ay mula sa isang short video na ang pamagat ay The Veil Removed. No? The Veil Removed. Ito po ang isa sa mga inspirasyon para sa pag-aaral na ito. Ipinakita dito sa maikling video na ito yung nagaganap sa tuwing dumarating yung misa sa bahagi ng consecration, isang maikling bahagi lamang ng misa. Sa ating pag-aaral ay tutuklasin din natin, katulad ng ipinakita dito sa short video na ito, tutuklasin natin yung mga hiwaga ng banal na misa na bagamat hindi nakikita ng ating mga mata, ay totoong nagaganap. At kung mauunawaan natin, ay madarama natin at kasisiyahan. Ang pinagkunan po ng pag-aaral natin ay isang Bible course mula sa St. Paul's Center sa Amerika. Ang title ng kanilang Bible course ay Parousia, The Bible and the Mass. Kumuha rin tayo ng material mula sa dalawang aklat, itong A Biblical Walk Through the Mass ni Dr. Edward Sri at Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist ni Dr. Brant Pitre. Kung ma-inspire po kayo sa mga pinag-aralan natin at gusto nyo pa ng mas malalim na pag-unawa, I highly recommend na subukan ninyong makakuha ng kopya nitong dalawang aklat na ito. Napakaganda ng kanilang nilalaman. Hindi ko mailalagay dito sa Lakbay Misa ang lahat ng nilalaman ng dalawang libro dahil hahaba masyado itong pag-aaral. Kinuha ko lamang yung sa eksakto doon sa format na nababagay sa ating Bible course. Ang ating pag-aaralan po ay ang kasaysayan ng sinaunang Israel at unang simbahan. Titingnan po natin yung development ng kanilang liturhiya, ng kanilang pagsamba. Dahil ang misa ay hindi modernong imbensyon. Ito po ay nag-evolve, meron siyang development, simula pa noong likhain ng Diyos ang sanlibutan. Kaya exciting po masusubaybayan natin yung progreso ng kasaysayan ng pagsamba hanggang makarating tayo sa banal na Eucharistia. Pag-aaralan din natin yung mga bahagi ng misa upang maunawaan natin ang kahulugan ng mga panalangin at ng mga nagaganap at upang mabuksan ang ating mga mata sa misteryo sa likod ng mga bahagi ng misa. Matutuklasan po natin sa pag-aaral na ito ang malalim na ugnayan ng misa at ng Biblia. At matutuklasan natin na ang misa ay nasa pinakapuso ng buong Biblia. Yan po ang ating aasahan dito sa Lakbay Misa, ang Biblia at ang Misa. Ano pong mga sangkap ng ating pag-aaral? Pinakamahalaga, itong live class sessions. Kaya sana po sa loob ng 2 buwan lamang naman, 8 sessions lamang ang ating pag-aaral. Hindi po kayo maiinip at makukumpleto nating lahat ito. Inaanyayahan ko kayo na sa 8 linggo ng ating pag-aaral ay i-prioritize natin ang pag-attend sa mga live class sessions. Dahil ang ating matututunan ay
mapapakinabangan natin habang buhay sa tuwing tayo'y magsisimba na bahagi naman, napakahalagang bahagi ng pagiging Katoliko. Mapapayaman ng investment ng oras dito sa Bible course na ito, ang ating pagsisimba. No? Kaya tutukan po natin ang mga live class sessions. Bukod po doon sa mga lessons, yung mga ituturo, meron din tayong small group discussions. Hahatiin namin kayo sa mas maliliit na grupo at pangungunahan kayo ng isang facilitator. At doon ay tatalakayin ninyo yung mga napag-aralan upang mapatibay, upang mapalalim, at upang mapagbahaginan kung papaano maisasabuhay ang mga natutunan. Exciting po yan. Karaniwan po sa mga Lakbay Biblia programs, ang small group discussions ang inaabangan at nagugustuhan ng ating mga lakbayers. Meron din po tayong class bulletin board. Ito po ay isang Facebook group kung saan doon ipapamahagi ang mga materyales na gagamitin natin. Halimbawa po, yun pong handout. Ito po, meron po tayong handout sa bawat session ay pwede po ninyong ma-download at i-print mula sa ating class bulletin board. O kaya, kung walang printer, pwede ring kopyahin. Bukod dito, yung mga announcements po tungkol sa ating klase ay doon ninyo mababasa. Bukod pa dyan, yung recording ng ating lessons ay ipopost ko dito sa ating class bulletin board. Kaya halimbawa, kung sakaling magkaroon ng problema sa inyong pagsubaybay sa session, sana po ay wala. Pero kung sakaling maputol ang ating internet, kung sakaling magloko ang gadget, at kung anumang problema, aberya ang lumitaw, ay pwede po ninyong balikan at panoorin yung buong video lesson, yung recording, mula sa ating class bulletin board. Yun din pong ating mga pictures mula sa ating mga klase ay ipopost ko din sa ating class bulletin board. Panghuli at mahalaga na sangkap ng ating pag-aaral ay ang ating pagsisimba. 8 sessions po tayo, 1 session per week, kaya 8 weeks po. 8 linggo din, kaya 8 beses tayong magsisimba sa loob ng pag-aaral na ito. Sa bawat magsisimba tayo ay meron akong habilin upang maisabuhay natin yung ating mga natutunan. At sana po, simula ngayon at simula sa linggo sa ating pagsisimba, unti-unti nating mapansin na napapayaman ng pag-unawa ang ating pagsisimba. Balikan ko po yung ating class bulletin board. Mahalaga po kasi itong sangkap. Ang class bulletin board po natin ay matatagpuan sa link na ito. www.facebook.com/groups/Lakbaymisa2024. So sa Facebook po, hanapin lamang ninyo ang Lakbay Misa 2024. Siguro po ay ipapakita ko kung paano ito pinupuntahan. I-share ko lang ang aking browser. Ayan. Pwede sigurong lakihan. Usod ako dito para pwede pang lakihan ang browser. Ayan. So sa browser po ninyo ay punta po kayo, o kaya sa cellphone din, buksan po ninyo ang Facebook. So sa cellphone o kaya sa computer, buksan po ninyo ang Facebook. Tapos, nakikita po ba ninyo itong parang may magnifying glass? Search po yan. I-click nyo po yung search. Tapos, itype po ninyo yung Lakbay Misa 2024.
Ayan, lalabas na po, Lakbay Misa Class of 2024. Ito na po yung ating class bulletin board. I-click nyo po yan at bubukas na yung ating Lakbay Misa bulletin board. Ako po ay member na ng Facebook group na ito, kaya bumukas na po agad yung group. Sa unang beses po na kayo ay magtutungo dito, hindi pa po bubukas yan, pero ang makikita nyo rito sa bahaging ito ay join. I-click po ninyo yung join. Pagkatapos tatanungin po kayo ng full name, sagutin po ninyo, ilagay nyo yung full name at yung student number. Kasi po, kayo ay iba-validate pa ng ating mga admins dahil ang ating class bulletin board ay private para lamang po sa ating mga participants nitong class na ito. Kung hindi po kayo makikilala, ay hindi po kayo maa-admit dito sa ating Facebook group. Yan, mapapansin po ninyo, yan, nandito yung ating reminder, may mga interaction, nandito yung mga pictures. Ito po ay pictures kagabi kasi po may class session din kagabi. Nakapost na po. Mga iba pa, yung handout nandito rin. Karaniwan sa bandang itaas, makikita nyo na po doon agad yung handout. Ito. Dito, ito yung Zoom link. Ito yung pictures. Ito po yung, ayan. Ito, yung handout po, ito. Pwede nyo pong ma-download at pwede po ninyong i-print o kaya kopyahin. So, sa Facebook po, hanapin lamang po ang Lakbay Misa 2024. Nandoon po yung mga announcements, mga recording ng lessons. Kahit po napanood na ninyo itong ating class session ngayong hapon, pwede po ninyong ulitin. Sa pag-uulit ay mas lalong napapatibay at lumalalim yung ating pag-unawa dahil marami po kaming ituturo. Yung mga handouts, pwede nating makuha. Kung meron po kayong katanungan, pwede nyong i-post sa ating bulletin board at doon ko rin po sasagutin. At yung interaction with other classmates, pwedeng dito rin natin gawin. No? Kasi tayo po ay magkakahiwalay. Yung pong meron tayong iba't ibang mga parokya, no? Magkakasama sila doon, pero hindi nila kasama yung ibang mga parokya. Tayo naman po na nasa bahay na online sumasali ay hiwa-hiwalay tayo, pero pwede po tayong mag-interact katulad ng mga magkakaklase gamit itong class bulletin board. Pwede po kayong mag-post ng inyong mga natutunan. Pwedeng mag-screenshot ng mga nagustuhan ninyo sa mga video lessons at i-post sa ating bulletin board. At baka sakali, kahit hindi Sabado ng hapon, ay maipagpatuloy natin ang ating discussion tungkol sa banal na misa. Di ba napapayaman ang ating pag-unawa dahil maraming pagkakataon para matuto. Hiling po namin na wag mag-post ng materials, ng announcements na hindi related sa Lakbay Misa. Marami po kasi tayong participants dito at baka matabunan yung mga mas mahalaga at kaugnay dito sa ating pag-aaral. Amen? So yan po ang ating class bulletin board. 8 sessions po ang ating pag-aaral. Ito po ang ating mga topics. Ngayong hapon, sisimulan natin sa pagsamba ayon sa Biblia. Sa next week, ang ating pag-uusapan ay 2 konsepto na mahalaga para maunawaan ang banal na misa, ang tipan at komunyon. Simula sa session number 3, sa session 4 at session number 5, ay maglalakbay tayo sa nilalaman ng Biblia. Sa session number 3, lumang tipan ang ating sisilipin. Titingnan natin yung mga aninag ng banal na misa sa lumang tipan. Ang Eucharistia, ang misa, ay itinatag sa bagong tipan. So, wala pa siya sa lumang tipan. Pero, nag-ugat siya mula sa lumang tipan. Kaya, ating sisiyasatin yung mga pinag-ugatan ng ating banal na misa. Sa session 4, yung bagong tipan ang ating titingnan. Siyempre, dito itinatag ang banal na misa. At makikita rin natin kung papaano ipinagpatuloy ng unang simbahan itong banal na misa.
Sa session number 5 ay ating pag-aaralan ang dalawang mahalagang aklat, yung sulat sa mga Hebreo at yung aklat ng pahayag, na nagpapakilala noong nakatagong hiwaga ng banal na misa. Maganda po ito. Sa session 6 at session number 7 ay atin namang babaybayin ang iba't ibang bahagi ng banal na misa. Sa session number 6 ay ating bubusisiin ang mga bahagi ng liturhiya ng salita upang maunawaan natin yung kahulugan ng bawat bahagi at yung pambihirang nagaganap, yung makalangit na katotohanan na hindi natin nakikita pero tunay na nagaganap. Sa session number 7, yung ikalawang bahagi naman ng misa, ang ating pag-aaralan, ang liturhiya ng Eucharistia. Sa session 8, tatapusin natin ang ating pag-aaral sa pagsiyasat sa tunay na presensya ng Diyos sa misa at itong kanyang muling pagbabalik, ang parusiya. Exciting, di ba? Hitik sa kaalaman, pero pinadali, nakakainganyo at kawili-wili para sa ating lahat. Sisimulan na po natin itong pagpapalinaw na yan. Ang una nating topic, ang pagsamba ayon sa Biblia. Isang po na daw ng mga Kristiyanong hindi Katoliko sa atin ay ang atin daw misa ay hindi nakaugat sa Biblia. Maunawaan natin yan kung ating titingnan. Ano nga ba ang pagsamba? Isa pang maunawaan natin ay yung paratang sa atin ng mga kapatid nating Kristiyano na hindi Katoliko na bakit kayong mga Katoliko? Bakit nyo sinasamba si Maria? Bakit nyo siya dinidiyos? Siyempre, pagtatanggol natin, hindi po namin dinidiyos si Maria. Hindi po namin siya sinasamba. Ayan, thank you. Alam natin paano siya sagutin. Paano kung itanong ulit sa atin? Bakit kayo nagdadasal kay Maria? Bakit kayo lumuluhod at yumuyuko kay Maria? Doon sa inyong rosaryo, ilan ang ama namin? 6, di ba? Ilan ang Aba Ginoong Maria? 53. Hindi ba luging-lugi naman ang ating Panginoong Yesus at ang ating Diyos na 6 lang ang panalangin sa Kanya samantalang ang panalangin kay Maria, 53. Hindi pa ba ninyo dinidiyos ang si Maria? At ang atin namang isasagot, oo nga. Pag-aralan po natin kung paano natin sasagutin yan kung uunawain natin ano ba itong pagsamba. Ano ba ang kahulugan ng pagsamba? Upang ating malaman na hindi natin sinasamba si Maria. Dahil ang pagyuko ay bahagi siya ng pagsamba pero hindi siya pagsamba. Ang pagluhod, bahagi ng pagsamba pero hindi siya pagsamba. Ang pananalangin, bahagi ng pagsamba pero hindi siya ang pagsamba. Ano ang pagsamba? Yan ang ating tatalakayin. Magkukwento muna ako. Dati po, bago ko natuklasan ang malalim na kahulugan ng banal na misa, ang misa para sa akin ay isang obligasyon. Lumaki po kasi ako sa isang Katolikong pamilya, kaya nakagisnan ko na, simula pa nung bata ako, ang pagsisimba. Pag bata naman tayo, wala tayong choice kundi sumama sa ating mga magulang kapag magsisimba na ang buong pamilya. At okay lang naman yon. Nakakapagsimba ako, salamat sa aking mga magulang at iminulat kaming magkakapatid sa tradisyon nating mga Katoliko ng pagsisimba. Subalit dahil hindi ko naunawaan ang misa, madalas naiinip ako sa pagsisimba. Tumitingin ako sa relo, tumitingin sa paligid, tumitingin sa labas, at
inaabangan na matapos yung banal na misa. Nung lumaki na ako, nag-aaral, palagi namang itinuturo ng teacher na 6 na araw tayong pinagpapala ng Diyos. Ang hinihiling niya sa atin ay 1 oras lang. Hindi ba natin maibibigay sa Diyos yung 1 oras? Kaya lalong tumibay yung pag-unawa ko na ang misa ay isa lamang obligasyon. Kaya, although nagsisimba ako, hindi ko siya tunay na napapahalagaan. Dumating ang pagkakataon sa aking buhay na ako ay nakasubok ng mga charismatic prayer gatherings. Alam niyo po, mas nag-enjoy ako doon sa mga charismatic prayer gatherings. Kasi naman, masaya ang pagtitipon. Nagkakantahan, lahat nakangiti, at may banda, nagsasayawan, tinataas ang kamay. Mas nararamdaman ko na ako ay sumasamba sa Diyos. Kaya, at isa pa yung charismatic prayer gatherings, mas nakatampok yung salita ng Diyos. Mas mahaba yung oras doon sa pagtuturo tungkol sa salita ng Diyos. Kaya, nung ma-experience ko po ito, ay naitanong ko, bakit nga ba ang misa ang sentro ng ating pananampalataya? Turo sa atin ng simbahan, the Eucharist is the source and summit of Christian life. Ang Eucharistia ang bukal at ang taluktok ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Sige, pero hindi ko maunawaan. Kasi, di ba itinuro din na ang Biblia ay ang salita ng Diyos? At ang salita ng Diyos ay Diyos. Mas mahalaga pa ba ang misa kaysa Biblia? Isang palaisipan ito sa akin sa matagal na panahon. Dahil nagkaroon ako ng interes tungkol sa Biblia, ay sinubukan ko ang pag-aralan ang Biblia. At salamat sa Diyos, dinala niya ako dito sa isang Bible program. Sa TV lamang po ito, sa EWTN channel. Itong Our Father's Plan nina Dr. Scott Hahn at Jeff Cavins. Dito mas napalalim yung aking pag-unawa sa Biblia at parang bonus doon sa pinakahuling episode nitong programa na ito, pinag-aralan yung aklat ng pahayag. At doon pala, sa aklat ng pahayag, ay makikilala natin yung misteryo ng misa. Meron palang nakatagong ganda sa pagdiriwang natin ng misa. Yung aklat kasi ng pahayag ay kwento ng pangitain ni San Juan Evangelista. Doon sa pangitain na yon ay kanyang napagmasdan yung banal na misa na ginaganap sa langit. Kaya kakaiba at pambihira yung kanyang mga nasaksihan doon sa kanyang pangitain. Pero itinuturo na yung kanyang nakita sa pangitain ay tunay na nagaganap sa tuwing tayo ay nagsisimba. Isa sa mga pinaka nagustuhan ko na bahagi ng pangitain ng pahayag ay nung ituro na sa banal na misa pala ay nabubuksan ang pintuan ng langit. Pakinggan po natin ang aklat ng pahayag sa chapter 4, verse 1 upang marinig ninyo kung ano yung aking tinutukoy. Pahayag, chapter 4, verse 1. Pagkatapos nito, ibang pangitain naman ang aking nasaksihan. Nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto
at muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi, "Umakyat ka rito." Ayun ang nakita ni Juan, ano? Bakit nawala yung PowerPoint ko? Ay, yun ang nakita ni Juan, ano? Nabuksan daw ang pintuan ng langit. May tinig na nagaanyaya, umakyat ka rito. Sabi ng mga church fathers, sina San Agustin, Saint Jerome, ito daw ang nagaganap doon sa bahagi ng misa na tinatawag na sursum corda. Yung bahagi na sinasabi ng pari, itaas ninyo ang inyong puso at diwa. Sasagot tayo, itinaas na namin sa Panginoon. Ito pala yung paanyaya sa atin na umakyat sa langit dahil nakabukas na ang pintuan ng langit. At totoo nga, nakabukas na nga ang pintuan ng langit dahil sasamahan natin ang mga anghel sa kanilang pagsamba. Paano nga ba sumasamba ang mga anghel? Ito ang nakita ni Juan sa kanyang pangitain. Pahayag chapter 4, verse 8. Banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pamilyar ba? Oo naman, kasi ito mismo ang ating inaawit sa misa. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ano yung sinasabi ng pari bago natin awitin yon? Sa sinasabi ng pari, kasama ng mga anghel at ng lahat ng mga banal, lahat ng mga santo, sama-sama nating awitin. Kasama na natin ang mga anghel. Kasama na natin ang mga santo dahil nga nabuksan na ang pintuan ng langit. Ito po yung bahagi ng misa na aking tinutukoy. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Kakawit ang lahat. Santo, 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 Panginoon Diyos na pangahawak mo. Ayun, alam niyo po, simula nang matutunan ko ito, naging paborito ko na bahagi ng misa, itong bahagi bago awitin yung Santo, Santo, Santo. Kapag darating na ito, yung bahagi na ito, ay aking pinagmamasdan yung altar upang maaninag. Ano yung mga nakikita ko rito na nagpapaalala sa akin? Nabukas na nga ang pintuan ng langit at nasisilip ko na ang langit. Maraming altar, maraming ginto. Ay, na-imagine ko na langit na nga yung aking nakikita dahil ang kaharian ng Diyos sa langit, ang kanyang trono, ay nababalot din ng ginto. Ang pari na nandoon sa aking harapan, siya ay kinatawan ni Jesus. Kaya nabuksan na ang langit at kaharap ko ang ating Panginoon sa katauhan nung pari. Yung retablo, karaniwan may mga santo. Kasama ko yung mga paborito kong santo, sina San Ildefonso at iba pang mga santo dahil kasama ko sila dahil nabuksan na ang pintuan ng langit. Si Mama Mary, nandoon din sa sanktuaryo. Nasa langit din si Mama Mary at kasama natin sa tuwing tayo ay nagsisimba. At yung mga anghel, kasama natin sa pag-awit, sa pagsamba. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Saan ko nakikita yung mga anghel?
Sa ibang mga simbahan, meron talagang mga imahe na anghel. Pero kaunti lang. At sa ibang simbahan, walang imahe ng anghel sa santuario. Pero alam niyo po yung hinahanap ko na naglalarawan sa akin ng mga anghel, yun pong mga ilaw. Yung mga ilaw ng kandila, yung mga ilaw ng chandelier. Para sa akin ay sila ay representation ng mga anghel na nasa langit na kasama ko sa aking pagsamba doon sa pagdiriwang ng banal na misa. Subukan niyo po sa inyong susunod kayong magsimba. Habang kayo ay umaawit ng Santo, 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 pagmasdan po ninyo yung altar at hanapin ang mga katangian ng santuario na nagpapaalala sa atin na nakabukas na nga ang pintuan ng langit at kasama natin ang lahat ng mga nilalang sa langit sa ating pagsamba sa Diyos. Praise God! At itong pag-aaral na ito ay pagbabahagi ko ng aking mga natuklasan. No, bukod pa dito sa bahaging ito, isang bahagi lang ito, no, yung pagbubukas ng pintuan ng langit. Marami pa tayong mga matutuklasan na mga hiwaga sa banal na misa. Dahil po sa banal na misa, ang langit at ang lupa ay nagtatagpo. Yan ang ating aabangan sa Lakbay Misa, ang Biblia at ang Misa. Ano nga ba ang kaugnayan ng Biblia at ng Misa? Sila ba ay hiwalay? Sila ba ay magkatunggali sa ating pagpapahalaga? No? Katulad ko dati, palaisipan sa akin, ano bang mas mahalaga? Biblia o Misa? Sabi ng simbahan, Misa. Pero para sa pakiwari ko, mahalaga ang Biblia. Sila ba ay magkatunggali? Ituturo sa atin na simula sa mga isinulat ng mga early church fathers, isinulat nila sa kanilang mga homilya, sa kanilang mga treatise, sa kanilang mga libro, na ang Biblia at ang Misa ay magkaugnay. Simula pa nung unang-una, nung simulang tawagin ng Diyos ang kanyang bayan, sa kanilang pagsamba, palaging nakatampok ang kasulatan. Sa lumang tipan, wala pa sila nung kumpletong Biblia, ang Biblia nila ay yung tinatawag natin na lumang tipan. At kung sa misa natin, ang pinakamahalaga na binabasa ay yung Ebanghelyo, sa mga Israelita, ang pinakamahalaga naman na binabasa ay yung Torah, yung unang 5 libro ng lumang tipan. Meron silang tabernakulo doon sa kanilang mga sinagoga, yung kanilang mga simbahan, pero yung kanilang tabernakulo ay hindi naglalaman ng banal na ostya kasi nga hindi pa naitatatag ang Eucharistia. Ang laman ng kanilang tabernakulo ay ang kanilang Biblia, yung kanilang kasulatan. At kapag babasahin na yung Torah, bubuksan yung tabernakulo, kukunin yung kasulatan, no? Nung panahon na yon ay mga scroll pa, katulad nitong nasa picture, hindi pa naimbento yung mga aklat. Ipoprosesyon po yan, dadalhin doon sa ambo para ipahayag at ipaliwanag ng mga rabay. Hindi ba pag tayo ay nagsisimba, meron ding aklat na ipinoprosesyon. Simula doon sa isang luklukan niya doon sa altar, ay kukunin ng pari o ng diakono yung gospel book. Ipoprosesyon iyon, dadalhin sa ambo, pag high mass, iinsensuhan pa nga. Pagkatapos ay babasahin para sa atin ang Ebanghelyo at ipapaliwanag ng pari. Hindi po yan inimbento ng simbahan. Iyan po ay galing sa kasaysayan ng pagsamba ng bayan ng Diyos. Na simula sa unang-una pa, sa bayan ng Diyos, ang sentro ng kanilang pagsamba
ay pagbabasa at pagpapahayag ng salita ng Diyos. No? Yung para sa atin ang Biblia. Kaya nga lamang po, dumating nung naitatag na ang simbahan at nagkaroon ng maraming simbahan sa iba't ibang mga lugar, nagkaroon ng kalituhan kung alin bang mga dokumento, aling mga libro, ang maaring gamitin sa misa. Halimbawa po, yung ebanghelyo. Sa panahon natin ay tanggap natin na mayroong 4 na ebanghelyo. Yung kay San Mateo, San Marcos, San Lucas, at San Juan. Alam niyo po ba na dati hindi lang 4 ang ebanghelyo? Maraming mga naglabasan na mga aklat na ang tawag ay ebanghelyo. May ebanghelyo ayon kay Tomas, may ebanghelyo ayon kay Santiago, may ebanghelyo ni Barnabas, may ebanghelyo ni Magdalena, may ebanghelyo pa nga ni Judas. Marami sa mga ebanghelyo ay hindi tunay. Hindi tunay na sinulat ng mga apostol. Pinag-aralan ito ng mga obispo noong 4th century at kanilang natiyak na sa mga nagkalat na mga ebanghelyo ay 4 yung mapagkakatiwalaan na totoong isinulat ng mga apostol at totoong ginagamit ng simbahan simula pa nung panahon ng mga apostol. Kaya naglabas na ang simbahan ng opisyal na listahan ng mga aklat na maaaring gamitin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa misa. Ito pong listahan na ito ng mga aklat na pwedeng gamitin sa misa, iyan ang tinatawag nating banal na Biblia. Kung gayon, ang purpose kung bakit tayo may Biblia ay para sa misa. Para maayos ang pagbabasa ng salita ng Diyos sa misa, may opisyal na listahan ng maaaring basahin at ipahayag sa banal na misa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hiwalay ang Biblia sa misa dahil ang Biblia ay binuo para sa misa. Hindi lang yon. Ang mga panalangin sa misa ay hango naman sa Biblia. Marami tayong makikilala na panalangin na ginagamit natin sa misa na nagmula sa Biblia. Halimbawa na nga kanina yung inaawit natin, Santo, Santo, Santo. Galing pala yan sa pahayag. Yung isa pa ay yung ating dinadasal bago yung komunyon, yung Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Galing po yan sa Ebanghelyo. Yung sinabi kay Jesus ng isang senturyon, yung isang opisyal ng Romano. Hindi lang yan, marami pa tayong makikilatis na mga panalangin sa misa na hango mula sa Biblia. Kaya tunay na ang Biblia at ang misa ay magkaugnay. Katunayan, ang Biblia at ang misa ang nagbibigay ng konteksto sa isa't isa. Hindi mauunawaan ang liturhiya, ang misa, kung hiwalay sa Biblia. At hindi rin mauunawaan ang Biblia kung hiwalay sa liturhiya. Kaya, pag-aaralan po natin yung malalim na ugnayan na yan dito sa Lakbay Misa, ang Biblia at ang Misa.